Magandang araw po sa iyo, Sir Dan. Nais ko lang sanang ibahagi yung kwentong ito sa inyong channel. Tawagin po ninyo ako sa pangalang Claudio. Matandang binata at nakatira dito sa Samar hanggang ngayon. Itong istoryang nais ko sanang ibahagi sa inyong channel ay naging karanasan ko noong minsan akong sumama sa aking kaibigan. Siya nga pala, tawagin na lang nating Beryo yung kaibigan kong ito. Mas matanda po ito sa akin ng 5 taon, kaya tinuturing ko siyang parang kuya ko na rin. Maraming kaibigan si Beryo, kahit saan siya magpunta. Madaldal po kasi ito at marunong siyang mangbola ng mga tao sa pamamagitan ng kanyang salita. Ngunit sa hindi ko rin naman noon inaasahan, ay mahihikayat pala niya akong sumama sa kanya na muntikan ng ikapahamak naming dalawa. Isang pagkakataon noon, nagkasabay kaming tumungo sa bayan. Nabanggit nito sa akin na kaarawan ng isa niyang kaibigan ng araw na iyon. At wala siyang ibang kasama na tutungo sa kanilang baryo. Tawagin na lang natin sa pangalang Romeo, yung kaibigan ni Beryo, at nakatira sila sa isang liblib na baryo. Wala naman sana yon sa aking plano, ngunit wala akong nagawa nang yayain nga ako ni Beryo. Ang sabi nito, mag-iinuman daw sila at dahil galing Saudi daw yung asawa nun, kaya tiyak daw na maraming dala na inumin at sigarilyong mula sa ibang bansa. Yun nga po. Dahil damit lang naman sana yung aking bibilhin sa bayan, sumama na nga ako dito. Sobrang liblib ng baryong yon, kaya inaabot kami ng 1.5 oras sa biyahe at halos kalahating oras ding paglalakad bago kami nakarating doon. Hindi ko inaasahan yon pero wala na rin akong nagawa. Ganoon na lamang yung aking tuwa nang makarating na nga kami roon. Inatupag naman kami ng kaibigan ni Beryo na may kaarawan, at tama ito dahil maliban sa mga inuming nakahandang pagsaluhan ay marami rin silang handa na nasa hapag. May palitsyon pa nga po sila noon eh. Kaya pinatay ko na rin yung aking hiya para makakain din ng marami. Pagkatapos naming kumain noon ay nagpasya kaming magpahinga sa may labas ng bahay ni na Romeo. Kalaunan ay nagsimula na nga kaming magkantahan at saka inuman. Bale ng mga panahong yon ay nasa 7 katao kaming nakaharap noon sa videoke machine at salitan kami sa pagkanta. Walang humpay rin noon yung pagdating ng kahakahang mga beer, kaya lalo lang kaming ginanahan noon. Naisip ko noon na magpapakalangurin ako sa alak kagaya ng mga kasama ko roon. Ngunit sa hindi ko inaasahan, napatitig ako sa may bandang gilid ng bahay ni na Romeo, kung saan nga sila nagluto ng kanilang mga inihanda. Saglit akong natigilan noon dahil may mga damit kasi ng tao na nasa ibabaw ng mga kahoy na panggatong. At duguan yon, tsaka parang gutay-gutay. Kahit pa naiwaglit ko yon sa aking utak, ay hindi talaga mawala sa aking isip na baka karne ng tao ang kanilang inihanda. Dahil sa isiping yon, parang bumaliktad yung aking sikmura. Nasuka ko noon. Inisip ng aking mga kasama na baka dahil lamang yon sa aking ininom, kaya pinagtawanan lamang nila ako. Lumayo nga ako sa kanila at nagkunwaring nasusuka pa rin ng malala. Medyo lumapit ako sa mga panggatong ni na Romeo at doon ko ipinagpatuloy yung pagduwal. Habang ginagawa ko yon, pasimple kong tinignan yung gutay-gutay na damit doon
at nakita kong parang damit yon ng isang bata. Lalo pa akong nakaramdam ng sindak noon nang makita kong parang may mga maliliit na piraso pa ng laman na naiwan sa nasabing damit. Natigil lamang ako sa aking ginagawa noon nang mapansin ko mula sa gilid ng aking paningin na dumungaw sa bintana yung asawa ni Romeo. Dahil doon, bumalik ako sa aming pwesto at umastang walang nakita. Buhat noon, dinahandahan ko na yung aking pag-inom at dinadahilan ko na lamang sa kanila na madali akong malasing kahit yung totoo ay hindi pa naman ako tinatamaan at iba naman yung dahilan kung bakit ako naduduwal. Hindi na rin ako noon kumuha ng pulutan dahil iniisip ko nga yung aking nakita at naghihinala kung baka meron doong nakahalo na karne ng tao. Hindi na namin namalaya ng mga oras noon hanggang sa tuluyan na nga ring dumilim. Dahil lasing na nga yung aking mga kainuman, sinabi nilang doon na lamang sila matutulog. Kami naman ni Beryo ay nag-aalangan pa noon. Sinabi ko sa kanya na uuwi na lamang kami. Ngunit mariin siyang kinumbinsi ni Romeo na doon na lamang kami matulog. Ayon pa sa lalaking yon, malawak ang bakanting kwarto sa kanilang bahay. Kaya kasya raw kaming lahat doon kung sakaling pagbigyan nga namin ito sa kanyang gusto. Kalaunan ay wala na nga kaming nagawa kung hindi yung pumayag sa kung anumang suwestyon ng kaibigan ni Beryo. Ipinagpatuloy na lang namin noon yung aming pag-iinuman. Ngunit kahit na ganoon, ay naging mapagmatsyag ako sa paligid. Madalas kong iginagala yung aking paningin sa paligid para masigurong walang lalapit sa amin na maaring makapagdala sa amin ng kapahamakan. Lumipas nga yung ilang sandali at nakita kong paparating yung asawa ni Romeo at meron siyang dala na 2 mangkok. Napatitig ako sa kanya noon at nakita ko noon na mabalasik itong nakatingin sa akin na parang may kung anong binabalak. Subalit nang mapatitig sa babaeng yon yung iba pa naming kainuman, ngumiti naman yon at tuluyang lumapit sa aming mesa. Tumayo ito sa gilid ko at habang naroroon ito ay naririnig kong parang nag-uumpugan ng kanyang mga ngipin. Animoy nagpipigil yon ng kanyang galit sa akin. Tinignan ko na lamang siya at nginitian. Kaya pilit din itong napangiti, sabay iwas ng tingin sa akin. Inilapag niya ang 2 mangkok na merong lamang pulutan at magiliw kaming sinabihan na pampulutan nga namin yon. Nagpasalamat naman yung iba naming kasamahan dito at pagkatapos nun, agad na nga rin po itong umalis. Nung wala na nga yung babae, inalok ako ni Romeo na kumuha ng pulutan. Hindi ako noon nakatanggi, kaya kumuha nga ako doon. Inilagay ko naman yun sa aking bunganga, pero syempre hindi ko yun nilunok. Naisip ko noon na iluluwa ko yun ng pasimple para hindi nila mahalatang hindi ko pala yun kinain. Subalit bago ko pa man gawin yon, pinakiramdaman ko muna yung nasabing karne. Nagulat ako noon dahil parang matigas na bagay yon. At dulot ng aking pagtataka, iniluwa ko nga yung ibang parte ng pulutan na nasa aking bibig. At kinuha ko yung bagay na yon, tsaka pasimpleng kong tinignan.
Isang malutong na mura yung kumawala noon sa aking bibig. At kasabay nun, dahil sa pagkabigla, ay naitapon ko nga yung bagay na iyon. Halos nanlamig yung aking buong katawan sa aking nakitang ngipin ng tao na siyang nakahalo sa aming pulutan. Dahil sa ginawa ko, ay napatayo nga yung katabi kong kainuman namin at napatitig ng mabalasik sa akin. Pasigaw niya akong tinanong kung siya ba yung minumura ko. Kaya umiling na lang ako ng umiling. Dulot ng aking pagkabigla noon ay hindi nga ako nakapagsalita. Itinuro ko na lamang yung mangkok na merong lamang pulutan hanggang sa tuluyan po ako ulit na maduwal. Pinakalma naman ako ng iba naming kainuman. At ganon rin po yung lalaking parang biglang nagalit. Kaya kahit papano ay tumahimik naman po ito at bumalik sa kanyang pagkakaupo. Nalalayan ako noon ni Beryo at hinayaan na makaduwal sa isang tabi kung saan malayo sa iba naming kasama. Isinuka ko noon yung halos lahat ng aking kinain bago pa ako may napansing kakaiba. Dahil syempre bago pa nga ako nagduda ay meron na rin akong nakain. Pakiramdam ko noon, parang pati yung bituka ko ay lalabas na. Magkahalong pandidiri at pangingilabot yung nararamdaman ko ng mga sandaling yon. Pinisil ko pa nga noon yung aking tiyan para maisuka ko pa ang lahat-lahat ng aking kinain nung una. Nang medyo kumalma na nga yung aking pakiramdam, sinabi ko kay Beryo ang lahat-lahat ng aking napansin. Sinabi ko yung patungkol sa gutay-gutay na damit at maging sa ngipin ng tao na nasa pulutan namin. Inakala pa nga noon ng aking kaibigan na nagbibiro lang ako at gumagawa lamang ng kwento dulot ng kalasingan. Pero sinabi kong hindi ako masusuka ng ganon kung hindi totoo yung sinasabi ko. Linaro ko rin sa kanya na hindi pa ako tinatamaan. Mariin ko ring sinabi sa kanya na malakas yung aking kutob na mga aswang yung nakatira sa bahay na iyon. At baka kung ano pa nga yung mangyari sa amin doon. Dahil sa aking inilahad ay nahintakutan din si Beryo. Kahit na lasing na nga rin ito, ay parang mas nawala pa nga yung kanyang kalasingan ng mga sandaling yon. Sinabi ko nga sa kanya na nanganganib kami at tiyak na may masamang plano sa amin ang mag-asawa na nakatira roon. Sinabi ko na rin po noon na tatakasan namin sila para maisalba namin yung aming mga sarili. At sumang-ayon naman po noon si Beryo sa aking sinabi. Kaya noong mga sandaling yon ay umalis na nga rin kami roon. Hindi na kami nagpaalam sa kanila dahil tiyak na pipigilan nga nila kami. Wala kaming naging pakialam noon ni Beryo kung madilim na nga yung tinatahak naming daanan. Ipinagpatuloy namin yung paglalakad at binaybay namin yung daanan na siyang dinaanan rin namin noong parating kami kina Romeo. Noong mga 3 minuto pa nga yung nakalipas, narinig naming may nagmurang lalaki. Sinundan yun ng ingay na parang may kung anong hinampas. At dahil doon, mas binilisan po namin ni Beryo yung aming paglalakad. Naisip kasi namin noon na baka alam na nga ng kanyang kaibigan na umalis kami. At mas nakakatakot lang doon ay baka habulin nga po nila kaming dalawa. Hindi na nga namin inisip noon ang iba pa naming kainuman dahil yung mahalaga sa amin noon ay yung aming mga sarili. Sinabi rin ni Beryo sa akin noon na may mga haka-haka nga siyang narinig dati na may lahing aswang umano sina Romeo.
Pero pinagtawanan lang daw kasi niya yon. Dahil kaibigan niya nga yon. At isinawalang bahala na lamang niya yung nasabing bagay na kanyang naririnig. Pagkarating namin ni Beryo sa may kalsada ay tumakbo na nga rin kami. Kahit napasuray-suray kami, lalo na si Beryo, na makailang ulit pang nadapa dahil madilim nga doon, ay hindi pa rin kami tumigil. Ipinagpatuloy namin yung aming pagtakbo. At nanalangin na lang ako na sana ay meron kaming masakyan sa daang yon, nang sa gayon ay mabilis nga kaming makauwi. Wala na rin kasing tricycle na pumapasok sa lugar dahil medyo malalim na nga rin yung gabi. Nasa kalagitnaan kami ng aming pagtakbo nang makarinig kami pareho ng mga paghuni ng kakaibang ibon sa paligid. Hindi ko alam kung nasa itaas ba namin yon o kung nasa lupa. Pero sobrang hina nun na parang nasa tabi lang nga namin, na parang bumubulong-bulong lang. Sinabi ko kay Beryo na mas bilisan pa namin dahil baka hinahabol na nga kami ng mga yon. Kaya naman, binilisan nga namin yung pagtakbo naming dalawa. Sobrang lakas din kasi ng aking kutob na aswang nga ang siyang nakasunod sa aming dalawa ng mga sandaling yon. Walang ano-ano noon ay may dumaang dambuhalang ibon sa aming ibabaw. Ang pagpagaspas nito ng kanyang pakpak ay gumawa ng malakas na hangin. Kaya nawari namin na hindi yon isang normal na ibon lamang. Mura kami ng mura ni Beryo habang tumatakbo. Hindi namin nagagawang lumingon. Dahil masasayang lang din yung aming oras kung gawin pa namin yon. Hindi ko alam noon kung gaano na nga ba kami katagal na tumatakbo. Pero nakita ko at base nga sa marka sa gilid ng kalsada, ay nakalagpas na kami sa isang baryo doon sa aming dinadaanan. Ngunit kahit na ganon ay patuloy pa rin kaming sinusundan ng kung anumang nilalang na nasa ibabaw namin. Nagkaroon na lamang kami ng pag-asa ni Beryo na makauwi ng ligtas nang makarinig nga kami ng busina ng sasakyan at may matanaw kaming liwanag sa hindi kalayuan na papalapit sa amin. Sa kadahilanang yun ay sumigaw kami ng ubod ng lakas habang humihingi ng tulong. Hindi rin kami tumigil sa aming pagtakbo at sa kabutihang palad naman ay tumigil nga yun at tinulungan kami. Umikot po agad yun. Mabilisan po naming sinabi sa kanya kung anong nangyayari. Napapatingala rin po noon yung driver at nakita rin talaga nito yung malaking ibon na paikot-ikot habang humuhuni ng kakaiba. Dahil po doon ay agad po niyang inikot yung kanyang tricycle pabalik. Dahil ayon sa kanya, hindi na rin daw siya dapat tutuloy sa kanyang daanan pagkatapos niyang makita yung nakasunod sa amin. Kaya wala raw siyang magagawa kundi tulungan na lang din kami. Tinulungan nga po kami nito at ikwinento po namin sa kanya habang humaharurot yung tricycle yung aming mga naranasan sa isang bahay ng kaibigan ni Beryo. At maging ito po ay napamura. Sinabi niyang aswang talaga daw yung pamilya ni na Romeo dahil kilala daw niya yon. Dahil madalas nga raw siyang napapadpad doon. Nung gabi lang daw na yon, yung medyo napapunta talaga siya doon ng alanganin. Pero hindi na nga lang daw siya tutuloy dahil sa mga nangyari. Ayon pa sa tumulong sa amin, matagal na raw palang bantog yung pamilya ni na Romeo. Pero parang wala daw naglalakas loob na isumbong sila sa kanilang mga pagkatao. Yun daw yung sabi ng kanyang tiyahin na taga roon. Na dapat nga ipupuntahan niya ng gabing yon pero hindi niya nga nagawa dahil sa mga nangyari. Inihatid na lang nga po nito kami at gano'n na lamang yung aming
kilatisin munang mabuti yung mga kaibigang pagkakatiwalaan namin. Ayon pa sa kanya, kinabukasan na lang daw siya pupunta sa kanyang tiyahin na taga roon para hindi daw delikado. Dahil nga sa nangyaring yon, hindi na po kami umulit. Yun na rin po yung huling pagkakataon na nakausap namin si Romeo dahil parang ito na rin po mismo yung kusang lumayo kay Beryo. Dito ko na rin po tatapusin yung kwentong ito. Maraming salamat po at paalam.